ay welcome natin yung mga kapatid na first time na makasama natin. Dalawa lang yung kambal. Pero yung isa lalabas pa lang. Ayan baka mapagkamalian niyo yung nakaputi ay kambal yan ni Paul. Si Bobby. Salamat at nadako ka uli na sabi nga isa ka sa bunga ng pananalangin ng iglesia na to. Dahil tinatawag ng Panginoon lahat ng kaluluwa na dapat mapabilang sa iglesia na to. At syempre, nandyan si Pastor Lito. Ang lahat ng tatay, pastor ng tahanan. At i-welcome ulit natin si Pastor Pipoy na bonggang-bongga yung lunch natin. Nagpa-catering pa. Diba? Pumapasok isa-isa. Ang daming lalagyan. Sabi ko, may catering ba tayo? Hindi pa naman Christmas party. At syempre, nandyan si Brother Edwin. Salamat sa Panginoon at nakasama namin kayong lahat. At syempre, salamat sa lahat ng naririto. Dahil niloloob ng Panginoon na magkasama-sama tayo at magkatipon. Amen? Itutuloy po natin yung ating pag-aaral. Natatandaan ba yung lesson ng nakaraang linggo? Sige nga, anong title natin? Kasi dudugtungan natin yan. Wala na sumagot. Naghahanap pa na. Diba? Dahil yung tema natin ay nasa Share Jesus, yung letter R natin, ayaw na naman lumipat, I represent Christ to the world. Kaya ang pinag-aralan natin yung our role as Christ representative. Kinatawan tayo ng Panginoong Jesus sa mundo na to. Pag sinabing sa mundo na to, immediately or liliitan lang natin muna yung nasasakupan. Yung mundo mo, yan yung mundong ginagalawan mo. So kung saan ka gumagalaw, doon mo kakatawanin ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sa loob ng tahanan mo, lalo na kung hindi pa lahat mananampalataya, sa pinagtatrabahuhan mo, sa community mo, sa mga kapitbahay mo, o ikaw ay nasa school, doon sa school, kung saan ka, kung nag-aaral ka pa, o ikaw ay nagtuturo, doon mo kakatawanin ang Panginoon. O ikaw ay nasa palengke, napakagandang lugar yan, kasi dyan matao. Kaya malaki ang responsibilidad ng mga nasa palengke, di ba, Pastora Tess? Amen. And amen. Yung pinag-aralan natin, yung role o yung tungkulin natin. Para din lang yung ilagay lang natin sa isang halimbawa, tayo ay representative. Sa gobyerno, may mga tinatawag na representative. Sila yung mga congressman. Amen? At bawat distrito na binuo na nasa ilalim ng local government, may isang congressman. Amen? Pero tayo, hindi natin nire-represent yung presidente ng Pilipinas. Ang nire-represent natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya mataas ang tungkulin ninyo, higit pa sa kongresista. Amen? Kaya dapat ang pakiramdam natin, higit tayo sa mga congressmen. Amen? Kailangan lang baguhin yung ating kaisipan. Kailangan lang ilagay natin
sa tamang balangkas, tama ba, structure is balangkas. At maunawaan natin kung saang balangkas tayo inilalagay ng Lord. Or kung paano tayo kikilos doon sa mundo na ginagalawan natin. Basahin lang natin ulit yung main verse ng ating team mula sa Colossians 3:16 to 17. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Bakit? Sabi niya, message about Christ in all its richness fill your lives. Ang Panginoong Jesus dapat ang pumupuno sa atin. Ang salita ng Diyos ang pumupuno sa atin. Bakit? Kasi tayo yung kinatawan. Sa atin manggagaling, sa bibig natin lalabas, sa ugali natin makikita kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Kaya idugtong natin, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. So malinaw, lahat ng mananampalataya ay kinatawan o kumakatawan sa ating Panginoong Jesus. Kasi ang Lord, umalis na, bumalik na sa langit, at meron siyang iniwan na trabaho para sa atin. Dahil may trabaho tayo, basahin muna natin yung Tagalog, bumibigay na ang ating mga gamit, bumibigay na yung TV, bumigay na rin po yatang presenter. Ang sabi sa 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa iyong puso. Doon sa English version, fill your life. Dapat iyon yung pumupuno. Hindi lang nananatili, kundi iyon yung pumupuno sa buhay mo. Sa 17, at anuman ang iyong gawin o sasabihin, present tense, present perfect tense, lagi yan. Laging nasa kapanahunan. Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Hindi rin dapat nawawala yung ating pasasalamat. Dahil sinabi na doon sa 5 pointers, kung ano yung mga roles natin, ano yung role, yung tungkulin. Sa isang nag-a-apply ng trabaho, halimbawa ako mag-a-apply bilang gusto kong magtrabaho doon sa kumpanya nila Pastor Manny, Hyundai Construction. Agad-agad ba mapapasok ako doon? Gusto kong applyan as civil engineer. Pero hindi ako civil engineer. Ibig sabihin, sa bawat trabaho na gagawin natin, may tinatawag na qualification or job description. Pag nag-a-apply ka, alamin mo, ano ba yung requirements? Ano ba dapat yung, ano ba yung nilalatag na responsibilidad para sa trabaho na to. Pangalawa, at yan yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Living as Christ representative, pamumuhay bilang kinatawan ni Kristo. Amen? Hindi yan si Superman. Nagiging Superman lang yan dahil nasa kanya ang Panginoong Jesus. Tandaan natin sa Acts 1:8, binigyan tayo ng kakayanan, binigyan tayo ng otoridad, binigyan tayo ng kakayanan para gawin ang tungkulin ng Panginoong Jesus. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes into you. Dumating na ang banal na spirito, iyan na ay nananahan na sa iyong puso. Kaya naman, kayang-kaya mo nang mamuhay, gampanan ang tungkulin bilang kinatawan ni Kristo. Amen?
In 2 Corinthians chapter 5, verse 20, kinuha ko tong God's Word Translation. Kasi ito lang, dalawa lang version sa Bible na nagsulat ng representative. Paramihan ang inilagay ambassadors. Kasi yung mga ambassadors, sila din ay kinatawan. Sila yung lumalabas ng bayan, pupunta sa ibang lugar, sa hindi nila bayan, para katawanin yung kanyang bayan. Tayo'y bayan ng Diyos. Tayo'y lumalabas sa lugar na hindi pa nasasakop, na hindi pa tinuturing na bayan ng Diyos. Basahin ko, therefore, we are Christ's representatives. Plural yan. Hindi lang ako yan. Hindi lang mga leaders yan. Hindi lang yung mga naunang mga apostol yan. And through us, God is calling you. Iyan yung sasabihin ninyo doon sa mga tatawagin ng Diyos, sa mga tinatawag ng Diyos. We beg you on behalf of Christ to become reunited with God. Kasi nung sinilang ang tao, meron na yan dapat relasyon sa Diyos. Pero dahil minana natin yung kasalanan ng mga unang tao, naputol yung relasyon na yun. Kaya ang tao, kailangang ibalik, idugtong, isugpong doon sa Panginoon para magkaroon ulit sila ng relasyon. Para din lang yung sa mag-asawa na ikinasal, yung kasal nila, sila'y binuklod, sila'y nag-iisa. Pero may pagkakataon na nagkahiwalay, pero pwede muling idugtong. Amen? Pwede uling ibalik sa dati. Kaya lang sa karamihan ngayon, may mga pagkakataon na hindi na ibabalik kasi yung both parties hindi nila gusto, walang desire na manumbalik. Amen? Marahil may mga experiences na hindi maganda, pero kung ipagkakatiwala natin sa Diyos, pwedeng ibalik sa dati. Sa Tagalog, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Kailangan natin dalhin sila. Sabi nga ito yung reconciliation. Amen? Itinuring na silang kaaway ng Diyos dahil ayaw nilang kilalanin yung tunay na Diyos, pero sa pamamagitan ni Kristo, pwede uling idugtong. Makakalipat ulit sa pagiging kaaway at lilipat sa pagiging kaibigan. Amen? Pinag-aralan na natin yan doon sa tema natin about the gospel. Sabi ko nga kanina, may job description. Malaki yung gagampanan natin. Kakatok ka sa bahay, kami po ay sugo ni Kristo. Sa ngayon ba, kaya nyo bang gawin yon? Tatatlo yung nag-aim. Kakatok ka sa bahay ng may bahay. Bakit yung ibang mga relihiyon kayang-kaya nilang gawin? Amen? Kaya dito, titingnan natin yung mga bagay na dapat matutunan ng isang tunay na sugo ng Panginoong Hesus. Dapat malinaw sa ating mga isip, Lord, sabi mo, may kapangyarihan ako, may otoridad ako.
tulungan mo po ako kung paano ko magagampanan yung pagiging sugo. Amen? Minsan, pag pumunta ka, sabi nga, buti pa nga sa mani. So, buti pa nga sa mani. Di ba, may sugo. Minsan pumato ka, magdala ka ng mani na sugo. O ito po ay pinabibigay ng Diyos. Amen? Tapos ang isunod mo, may hawak na niya yung sugo. Ako po ay sugo ng Diyos para marinig ang salita, para marinig nyo ang salita ng Diyos. Amen? May 5 bagay tayong pag-aaralan para lubusan nating maunawaan, para magampanan natin yung tungkulin bilang sugo. At yung susunod dito, pag nag-a-apply ka ng trabaho, alam mo na yung rules, ay kayang-kaya ko to, alam ko to. Ang susunod ng natitingnan mo, ang tinatawag na competency. Ano ba yung competency? Yung kakayanan, yung skill, o yung karakter na dapat meron yung isang sugo ni Kristo. So may 5 bagay tayong pag-aaralan. Una, dapat ang sugo o representative ng Diyos ay unblemished. Unblemished, walang dungis, walang mancha. Ano ang commercial na mga sabon? Di ba lahat nagpapaputi? Pero kahit anong gawin ko sa sabon, pumuputi na. Anong sabon ang gamit nyo? Lahat nagsasabi sila, nag-aalis ng dumi, nag-aalis ng mancha, nagpapaputi. Oh. Amen. Isa lang ang nakapag-alis ng mancha, nakapag-alis ng dumi sa isang tao. Di ba sabi ko, ipinanganak tayo na may bahid na. Sabi nga, markado ka na ng kasalanan. May bahid ka na. Ala ka pang isip, meron ka na. Yung mga edad na 0 to 1, masasabi mo talagang puro, wala pang yan, yung ano. Kasi wala pa silang, hindi pa fully functional yung kanilang kaisipan. Diba? Pero ngayon, pag lumagpas na pala, ito lang ay obserbasyon ko. Obserbahan din nyo yung inyong mga anak. Pag lumabas na ng 1, naging 2 years old na, nakikita nyo na ba ang kaibahan ng mga bata? Amen. Masunod gusto. Iiyak pag hindi nasunod. Manghahampas. Amen? Bigla, saan niya natutunan yun? Sabi ko nga, hindi ko na nagagamit na example yung mga anak ni Alay at ni Pipoy. Dahil yung karisma ko pang hanggang ano lang 4. Malapit sa akin ng mga bata pero hanggang 4 lang sila. Pag lagpas na ng 4, hindi na masyadong nag-i-stay sa room. Dahil mas gusto na nilang nasa labas. Ngayon, ang laging nasa room ko ay si Yana. Amen? Pero kahit ilang apo pamangkin ang dumaan sa akin, pare-pareho ang obserbasyon. Lumalabas na yung pagiging makasarili, yung pagiging masunod gusto nga. At minsan, gusto mo lang naman umamin sa simple, umutot ka ba? Pero English ko sinasabi kasi mga English speaking ng bata na ito Minsan, did you poop? Or did you fart? Umutot ka ba? No. Dalawa lang naman kami sa room.
Hindi mapaamin. Napakadali sa isang tao na magkasala. Amen. Bakit? Hindi pinoproseso ng isip. Diba? Yung minsan nga, makikita mo sa commercial, yung mga pinapanood na, yung mga yes papa, yes mama, parang did you eat chocolate? No mama, no papa, pero yung bibig punong-puno ng mancha. Amen? Ay, kung anong pinaparating nito? Kailangan, sa murang edad pa lang, tinuturuan na. At tayo, bilang mga sugo ng Panginoon, wala na tayong dungis. Nilinis tayo ng Panginoon, ng kanyang dugo. Yan ay once and for all. Minsan lang. Pero sabi nga ng ni Apostle Peter, kahit buong katawan may niliguan na, nilinis na, nadudumihan pa rin ang paa mo. Kasi itinuro niya yon sa aral nung hinugasan ang mga paa ng mga apostol. Amen? Kasi lumalakad ka pa sa mundong makasalanan. Kaya sa paglalakad mo, nadudumihan pa rin ang paa mo. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, wag lang ang paa, kundi yung buong katawan ay hugasan mo. Pero ang sagot ng Panginoon, nilinis ka na. Yung paa na lang ang kailangang hugasan. Dahil sa paglalakad natin sa mundong ito, nadudumihan pa ang ating mga paa. Pero dapat, pagsumikapan natin na humarap sa tao na walang dungis, walang bahid. Dahil hindi tayo magandang representative kung nakikitaan tayo ng karumihan. Paano mo kakatawanin yung banal na Diyos? Yung buhay mo hindi nakikita yung kabanalan ng Diyos. Dapat makita mismo sa atin yung pag-uugali ng Panginoong Hesus. Yung ikaw na patuloy na binabago ng Panginoon. Amen? Dapat unblemished. Kasi kung ganito tayo, unblemished or walang dungis, sino ang naitataas? Talaga palang ganun yung mga born-again Christian. Matulungin, malumanay, ano pa ba? Walang pinipili. Mababang loob, hindi nagmamataas. Iyan lang. Tandaan ninyo, yung mga bunga ng banal na spirito dapat nakikita sa atin. Ang nasulat sa Ephesians chapter 1 verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Nandiyan na tayo sa kalalagayan na yan. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, na pinanampalatayaan natin. Tayo'y nilinis na sa anumang karumihan. Kung nilinis ka na sa anumang karumihan, dapat patuloy yung sanctification, patuloy kang binabanal ng ating Panginoon. At para magawa mo yung patuloy na kabanalan, sa pamumuhay sa kabanalan, sasadyain mo yan. Sasadyain mo yan araw-araw. Araw-araw, dudulog ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako, huwag akong magkasala ngayon. Lord, tulungan mo po ako na makita sa akin yung wangis ng Panginoong Hesus. Lord, tulungan mo po ako na magampanan yung tamang tungkulin bilang sugo mo. Sahin natin sa Tagalog. Bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya.
sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Diba ang sarap isipin, kaya ka naririto ngayon. Di ka pa pinapanganak, pinili ka na ng Diyos. Pinili ka na makasama niya sa kalangitan. Pinili ka na niya para yung nakaraang tema natin, para isulong yung kaharian ng Panginoon. Tayo yung taga-sulong. We are advancing God's kingdom on earth as it is in heaven. Ganon ang panawagan ng bawat isa. Kaya muli, bilang mga tapat na representative o sugo ng Panginoon, makita sa atin yung pagiging banal at walang kapintasan. Amen? Pero kung minsan, yung positive attitude or positive trait, nagiging kapintasan din. Pwede ba yun? Oo. Kasi, minsan, sa sobrang pagmamahal mo, hindi mo kayang i-correct yung anak mo. Hindi mo kayang i-correct yung kapatid mo. Hindi mo kayang i-correct. Siyempre, mahirap talaga yung magulang mo. Amen? Pero yung totoo, dahil sa Panginoon, makakaya mo yun. Sabi nga, dapat lahat balanse. Inutusan tayong magmahal ng buo, pero lahat ng sobra ay nakakasama. Kasi kung mas humihigit yung pagmamahal kaysa sa pagdidisiplina, wala na sa lugar yun. So, pwede rin kayong yung positibong karakter o ugali, pwede rin maging negatibo. Kaya dapat, babantayan natin yung ating sarili na hindi tayo makitaan ng kapintasan. Kasi ang madalas na naririnig natin sa labas, pa-church ka pa. Pero ganyan pa rin ang ugali mo. Amen? Medyo masakit yun. Lalo na ang Panginoon. Kasi hindi natin nare-represent ng tama ang ating Diyos. Dapat, pagka nakita ka, ikaw ay nagiging encouragement. Ikaw ay para yung isang pinag-aralan natin, ikaw ay nagiging magnet para lumapit ang Panginoon. Kaya lang madalas nagiging magnet ka. Para saan? Amen? Sa inyo na galing yan, hindi sa akin. Tayo'y dapat maging magandang halimbawa. Amen? Sabi nga, di ba, sa lahat ng ating gagawin, iisipin, sasabihin, kikilusin, dapat ginagawa natin para sa Panginoong Jesus. Dahil kung ganun ang tayo natin, ganun tayo mag-isip, ganun tayo namumuhay, hindi tayo mapupulaan, hindi mapupulaan ang Panginoon kasi dala-dala natin yung pangalan niya. Minsan nga sabi, pa-Jesus ka pa. Diba? Ang sama naman ng bibig mo. Amen? O sa halip na kung ano yung marinig na lang ay hallelujah. Yung iba naman, praise the Lord ka pa. Pero pag nag-away kayo mag-asawa, 3 bahay ang inaabot ng mga naririnig sa inyo. Parang kayong naka-megaphone. Amen? Kasi iyon yung mga bagay na dapat iniiwasan natin. Amen? Kasi lahat
oras na nagpasakop kayo sa Diyos, dala nyo na yung pangalan niya. Kaya anumang nakikita sa inyo na hindi maganda, nagbibigay ng kapighatian sa puso ni Lord. Kasi pati pangalan niya, damay. Kaya nga, di ba, masakit sa puso natin yung KOJC. O, alam nyo na, tumatayo sila. Kingdom of Jesus Christ. Yung kay Kibuloy, KOJC sila. Nire-representa nila ang Panginoon, dala nila yung pangalan ni Jesus Christ. O nasaan ang pinuno nila ngayon? Nakakulong. Amen? Kaya dapat yung tunay na nagre-representa sa pangalan ng Diyos ay lumalabas para ihayag yung tama. Yung tamang mga patotoo, tamang aral patungkol sa Panginoong Jesus. Amen? Marami kasi talaga gagamitin at gagamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus para sa pansariling kapakinabangan. Di ba? Pinipilit sila, may quota sila kung gaano karami magiging maibebenta. Sabi ko, minsan, mga 2-3 beses na bentahan ako. Hindi ko na alam kung ano nare-representa nila. Ang sinasabi lang, nagtitinda ng mga biskwit. Meron naman lumapit sa inyo, mga biskwit, mga tsokolate, pero ang sinasabi nila pangbaon lang, yung pala may mga quota sila. Sabi ko, yun pala yun. Amen? So, tayo, bilang tunay na kinatawan ng Panginoong Jesus, makita sa atin yung kabanalan at walang kapintasan. Amen? So, tutungo na tayo para sa pangalawa. Unashamed. Walang ikinahihiya. Nung i-Google Translate ko yun, nakalagay walang hiya. Parang hindi parang masakit sa tenga, no? Kasi naririnig natin sa mga lolo, walang hiya. Sa mga nanay, dati pagka nagagalit, walang hiya. Ano ang nagiging problema ng mga anak ng Diyos sa pagre-representa sa Panginoon? Nahihiya. Parang gustong-gusto mong mag-share, pero parang naninigas yung dila mo. Alam mo kung bakit? Sa sarili mo ikaw nakatingin. Ayaw mo ng rejection, ayaw mo mapahiya, natatakot ka, na baka maalam pala sa Biblia yung kaharap mo, ay baka makipagdebate pa sa'yo. Pero sapat ang kakayanang ibinigay ng Panginoon. Diba? Balikan nyo yung Acts 1:8. You will receive power when the Holy Spirit comes into you. Pinananahanan ka ng banal na spirito na kapangyarihan natin para gampanan yung pagiging kinatawan, pagiging sugo ng ating Panginoong Jesus. Natin, nahihiya rin ako. Subukan nyo lang. Alam nyo, pag naumpisahan nyo, makikita nyo kung paano kumikilos yung banal na spirito. Magugulat ka na ba't iyon yung sinabi mo. At pag narinig mo ng tama yung udyok at yung pinasasabi ng banal na spirito, tatanggapin niya yung salita ng Diyos na inihahain mo sa Kanya. Kaya dapat hindi ka nahihiya. Wala kang ikinahihiya. Dapat hindi tayo nahihiya pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pagpapahayag ng ginagawa sa buhay natin ng Panginoon. Minsan nga, kahit sa atin na lang mismo sa Bible study, pagka may testimony ba kayo, may patotoo.
Yung mga una-una, yung mga ayaw magsalita. Di ba? Bakit? Nahihiya. Amen? Dapat pagdating sa Lord, hindi natin siya ikinahihiya. Kasi ang sabi ng Lord, i-display natin yung kanyang salita. Natandaan ko nga si Inang, nung bago-bago mananampalataya, binalutan niya ng gift wrapper yung kanyang Bible para hindi halatang Bible. At kailangan, malaki yung bag niya para hindi nakikita na bit-bit ng ganon. Pero si Amang, iba. Nung nalagay sa tama yung kanyang pananampalataya, hindi na ikinahihiya na may dala siyang Bible. Hindi niya ikinahihiya na kahit nasaan siya, nagbubuklat siya ng kanyang Biblia. Kaya nga maganda na i-display dito yung Bible ni Ama. Bible niya yun, nung Catholic pa siya, kung makikita mo kung gaano yung, sabi nga, yung worn out, yung, dahil sa sobrang paggamit, yung makikita mo, pula-pula na yung pages, yung, kasi yung papel na sobrang tagal na, parang medyo kinakalawang rin. Amen? Dapat hindi natin ikinakahiya yung paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi natin ikinakahiya yung ginagawa ni Kristo sa buhay natin. Iyan, dapat. Sabi nga, kung may ipagyayabang ka, kung may ipagmamalaki ka, ang ipagmalaki mo ay ang Panginoong Hesus. Dahil, kung ano man ang narating mo ngayon, kung sino ka man ngayon, hindi yan magaganap sa buhay mo kung wala ang Panginoong Hesus. Ito ay babalaan ng Panginoong Hesus. Sabi dito sa Mark 8:38, "If anyone is ashamed of me and my words," so ang Diyos at ang kanyang salita, "in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His Father's glory with the holy angels." Sa Tagalog, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal na anghel. Amen. Ito ay babala sa lahat ng mananampalataya. Kaya kung ginagawa mo lang din, alisin mo yung pagiging mahiyain. Huwag mo ikahiya ang Panginoon. Kasi, alam ng Lord, pag kinakahiya mo siya. Alam ng Lord, pag inutusan ka niya, ayaw mo sumunod dahil nahihiya ka. Alam ng Lord, ang laman ng isip at puso natin. Kaya hindi tayo maaaring magpanggap sa Diyos. Kaya, ito ay paalala. Huwag nating ikahiya ang Panginoon. Tayo bilang kinatawan niya, inihahayag natin yung kanyang mga salita. Dahil nasa kanyang salita, yung daan ng kaligtasan. Yan yung ebanghelyo o mabuting balita, doon magsisimula. Dahil doon muna sila dapat mabuksan, na makilala nila na si Kristo Jesus lamang ang daan para ang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at siya ay mapabilang sa kaharian ng Panginoon. Amen? Amen. So, pag wala kang dungis, unblemished ka, wala kang dungis, dapat
unashamed ka. Wala kang dapat ikahiya. Kasi wala. Kung ang buhay mo'y lantad, sabi nga sa mundo na to, what you see is what you get. Kung ano yung nakikita sa'yo, yun ka. Wala ka itinatago sa likod. Lahat sa'yo, kahit saan ka humarap. Wala kang bahid ng, sabi nga, ng, ano kabaligtaran ng lie? Yung truth lie. Wala kang bahid ng kamalian, ng kasinungalingan. Kaya, wala kang ikakahiya. Humarap ka man kay Presidente Marcos, wala kang ikakahiya. Amen? Amen. Dati nga, pag humaharap ako sa budget hearing, ang takot ko doon ay dahil sa baka ako mapahiya, baka may tanong, hindi ko masagot. Pero lagi ang pinapaalala sa akin ng Panginoon, kasama mo ko, nag-prepare ka naman. So magtiwala ka lang sa gagawin ng Panginoon. Nakakatakot talaga na yung pagpe-perform ng duty mo, minsan di mo alam. Baka hinamali ka ng dinig. Ang kausap mo pala ay galit sa Panginoong Jesus. Pagkatapos, nung sinisharean mo, meron palang balisong sa likod. Bigla ka na lang sinaksak. Amen? Ganun pa man ang mangyari. Hawak pa rin ng Lord yung buhay mo. Kaya una, dahil unblemished ka, wala kang ikakahiya. Kanino ka man humarap. At dahil wala kang ikinakahiya, ito na yung susunod. Ikaw ay unafraid. Wala nang takot. Amen? Aalisin ng Lord yung takot sa puso mo. Minsan kahit mataas na tao yung kaharap mo, yung takot lalo na kung boss mo, di ba? Yung takot sobrang talino ng tao na to. Kasi pag budget hearing, magugulat ka sa kanila. Milyon-milyon yung pinipresent mo na budget. Nagkukompute sila. Sa isip lang, hindi mo sila makitaan gumagamit ng calculator. Kaya minsan, Lord, siguraduhin mo lang, tama po yung mga... Pag tinanong ka, minsan, lahat ng aspeto nung hinihingi mong budget, dapat alam mo. Amen? Dahil alam nila mag-compute, alam nila, makikita pa lang nila, hindi mo pa nagagawa, nandun na sila sa dulo. Amen? Tayo, papupuntahin ka ni Lord sa Afghanistan, Gandhi. Matatakot ka ba? O sige, kung gusto mo sa Iran, sa Lebanon, o sa Egypt, kapitbahay, yung mga kapitbahay, sa Palestine. Kapag pinapunta ka ng Lord doon, dapat unafraid ka. Amen? Hindi mo man nakikita yung dadaanan mo, yung hahantungan ng pagpunta mo doon, kaya yan nakapiring. Pag humakbang ka sa pagsunod sa utos ng Diyos, day to day mo lang tatanggapin yung guidance, yung instruction, yung word. Pero alam na ng Lord yung dulo. At alam na rin natin yung dulo niya na ikatagumpayan. Kaya minsan, mas mabuti nga nakapiring ka eh. Kasi siguro, yung lalaki na yan, kung hindi siya naka-blindfold o hindi siya blindfolded, katingin mo ba, hahakbang yan? Kung ikaw yung nakatayo dyan sa cliff, kung ikaw yung nakatayo dyan sa cliff na yan, hahakbang ka kaya? Minsan, hindi lang natin nakikita pero may invisible hand na gumagabay sa atin. Lagi yang nandyan yung kamay ng Diyos.
Nandyan yung kapangyarihan ng Diyos. Ang kailangan mo lang, humakbang ng walang takot. Amen? O, pupunta ka na ba sa Afghanistan? O, kita mo, hindi maka-amen. Hindi pa rin maka-amen. Anong ginawa? Itinuturo yung anak. Tandaan natin, pag pinapunta, alam nyo ba, ang isang pangarap ko, napuntahan sa lugar sa Pilipinas, Zamboanga. Oo. Isa yun sa pinapangarap kong mapuntahan. Yung lugar na kung saan maraming Muslim. Amen? Pero baka isang beses doon na lang sa Quiapo. Sa Etchage ba yun? Yung pag dinerecho mo yung Quiapo, Quiapo ilalim, pag dinerecho mo yun, Etchage ba yun? Nandun yung papuntang temple ng mga Muslim. Kaya ako nagawi doon, napunta ako doon sa, alam nyo ba, yung unang-unang headquarters ng SM ay doon. Nandun yung, doon nag-uopisina yung mga matataas na opisyal ng SM. Amen? Hindi ko alam kung doon pa sila. Eh yung isang kasama namin sa Bible study, na kasama namin sa SGB, nung nasa CCF ako, na-pirate siya. Taga-audit siya. Naging head siya ng audit department ng SM. Hindi ko na siya mahanap nahanap ko siya sa Facebook. Lu ang pangalan niya, Lu Ang. Minsan, inaano yung Lu ang pangalan niya. Kaya ako nakarating doon. Amen. At kung loloobin ng Panginoon na makarating ako sa Zamboanga, pupunta ako. Kaya bahala na kayo rito kung ako. Bahala na kayo rito. Amen. Ano lang gusto kong ipunto? Pag binigyan kayo ng trabaho ng Panginoon, gawin nyo lang. Huwag kayong matakot humakbang sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po pwede sabihin mo, hindi pa ako maalam, Panginoon, sa salita mo. Darating at darating sa iyo yung kaalaman. Kaya nga dapat araw-araw nagdadagdag ka sa iyo ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga araw-araw may tinatanggap kayong devotion. Iniiksian ko lang yun, pero mas mahaba yung dumadating sa aking devotion sa umaga. Amen? So, wala kang dapat ikatakot dahil hindi ka pababayaan ng Lord, kasama mo si Lord. Sabi nga ng awit, diba, ang takot ay nasa isip lamang. Hindi ko alam kung saang linya ng kanta yun. Yung mga ka-generation ni Ate Tessie, ito, marami, di ba? Naalala ko lang, yung takot ay nasa isip lang. Ibigay natin yung pagtitiwala sa Diyos at siya ang mag-aalis ng takot. Kaya kumanta na, sige at ang sabi ng salita ng Diyos, ito yung talagang mapanghahawakan natin. Bakit mawawala yung takot na pinapangalagaan natin sa ating puso? Sabi dito sa Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Nakita nyo ba? Kanan yung kamay na ibinigay, nasasalo. Itatayo ka niya, gagabayan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kasama sa paglilingkod sa Lord, yung kakayanan,
yung kalakasan, at syempre yung kaparaanan kung paano mo kakatawanin ang Panginoon kung saan lugar ka man makarating. Sa Tagalog, ako'y isa sa iyo. Nasaan daw siya? Sabihin mo nga, siya isa sa akin. Gawin mong personal. Kasi kinakausap ka ng Lord. Sabi niya, ako'y isa sa iyo. Kaya ang sasabihin mo naman, si Lord ay isa sa akin. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kailangan mo lang sabihin, gawin mong totoo ito sa isip at puso mo. Kaya makikita nyo bakit matapang yung mga nagmi-mission. Kasama nila si Lord. Sabi nga ni Pablo, sa buhay at kamatayan, haharapin niya. Kung mabubuhay pa siya, mas marami pa siyang dadalhan ng mabuting balita ng Lord. Kung mamamatay siya, kapakinabangan pa rin. Pero alam niya, mas magiging kagamit-gamit siya habang buhay siya. Kaya nga kahit nasa loob ng preso, nasa kulungan, hindi tumigil sa paghahayag ng salita ng Diyos. Meron ding isang sinabi tungkol sa yung binigay na salita ng Diyos patungkol sa kung paano natin aalisin yung takot. Ito ay naisulat sa isang awit, di ba? Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Ano yung pangatlo? Tatlo yun eh. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Ang tanda ko, tatlo yun eh. Dalawa lang daw, sabi ni First Honor. Dalawa lang daw. Sabi nga, tagbagyo man, tagbahaman, alisin mo yung takot. Ano yung kasulong na ano? Ang takot ay nasa isip, ang takot ay nasa puso rin. Kaya, Christian pala yun, galing pala sa Biblia yung awit na yun. Kaya daw huwag mag-alinlangan dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya dapat, ito yung araw-araw, kaya nga ini-encourage kayo na araw-araw pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos dahil ito yung laging magpapaalala sa atin kasi ang tao minsan makakalimutin. Dahil unafraid ka na, unhindered ka na, walang nakapipigil. Hindi ka na mapipigilan. Katulad na lang nito. Kahit mataas ang tubig, pupunta at pupunta ka sa panambahan. Amen? Bakit? Alam niya na iyon yung nararapat niyang gawin. Tinatayuan niya yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi siya mapipigilan. At ang Diyos mismo ang dahilan kung bakit hindi siya magpapapigil. Amen? Sabi nga kung life and death situation, may pabor ang Diyos. Pero kung kaya mong, kung yung sitwasyon, yung kaya mong pangibabawan, dapat nandun ka sa kalooban ng Panginoon. Diba? Tingnan mo yung tao na yan. Kaya pang mamayuhan kahit tumatawid ng dagat. Amen? Ang isa ring gusto kong maranasan ay mag-cruise. Diba? Kaya nga tinatanong ko si Brother Pipoy. Pero ang ano ko lang doon, baka ako masisik.
yung seasickness, sabi ko, Lord, gusto ko pong mag-cruise. Caribbean cruise, wow. Kasi yun yung pinakamahal na cruise. Pero, ang worry ko, baka hindi ko siya ma-enjoy. Baka mahihiluhin pala ako sa barko. Tapos hindi ko kayang makatayo dahil hindi ko ma-enjoy dahil nahihilo ka, nasusuka ka. Kasi yung isang kaibigan ko na nag-cruise, malapit lang yung cruise niya, ilang 4 na bansa lang yata yung pinuntahan. Hindi niya na-enjoy. Nasa loob lang siya ng cabin. Bakit? Nahihilo siya. Pag tumingin siya sa deck, nasusuka siya. Amen. Lalo na daw pag malaki ang alon. Akala lang natin parang pag pinapanood mo parang masarap. Pero sabi ko, Lord, minsan nga, halimbawa may pupuntahan kang lugar na kailangan magbarko. Ay ko siguro sasakay muna ako ng barko kaysa sa eroplano. Para maranasan ko lang kung ako'y hindi mahihilo. Amen? Hindi ko lang alam kung tinitingnan ko kung gaano kahaba yung from Batangas to Mindoro. Nasasakay ka. Pero maliit lang yata yung mga barko doon. Magro-roro. Gusto niyo ba sumama? Magro-roro tayo. Pupunta tayo sa Mindoro. Magsuswimming tayo sa Puerto Galera. Kasi gusto ko lang maranasan. Sabi ko, Lord, ayoko umalis ako sa mundo na to na hindi ko naranasan yung mga bagay na gusto mong maranasan ko. Kaya kung kalooban ng Lord, ipaparana sa iyo. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito ay galing kay Pablo. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Dapat hindi tayo napipigilan o nagpapatigil. Sa Tagalog, nanirahan siya roon buong 2 taon sa kanyang sariling inuupahang bahay at tinanggap ang lahat sa kanya ay nagsasadya na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay tungkol sa Panginoong Jesucristo na may buong katapangan at walang sagabal. Oh, Brother Gandhi, 2 years sa Afghanistan. 2 taon kasi mga kontrata doon eh. Diba? 2 years. 2 years lang. At yung pangatlo, at panghuli pala, panglima, unlimited. Walang limitasyon. Habang buhay tayo, tuloy-tuloy lang na nire-representa natin ang Panginoong Yesus. Tuloy-tuloy lang. Habang may hininga o maski sa huling hininga ng buhay mo, na itataas mo ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, yung unlimited, sa kanin na lang, only rice, sa only drinks. Pero mapapansin nyo, inaalis na rin ng mga restaurant. Bakit? Mahal na ang bigas. Mahal na mga bilihin. Amen? Ay, yung mga restaurant ngayon, hindi nga nagtataas ng presyo. Lumiliit naman yung manok. Yung pandesal ngayon, yung kaliit, isang subo lang. Samantalang dati mga 4 na kagat yun. Ngayon, isang subo na lang sa malaking kasi nung huling kumain ako ng pandesal, nagulat ako. Gaganyan na lang kalaki. Ako, ganito na lang kalaki ang pandesal. Pero sa Diyos,
laging unlimited. Amen? Bakit? Suportado ka ng Panginoon. Bumababa ang pabor ng Lord. Bumababa ang grasya ng Lord. Bumababa yung kakayanan na binibigay ng Lord. Bumababa lahat ng mga biyaya. Amen? Kaya sa paglilingkod natin, dapat unli rin tayo. Unli rin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Basahin natin in Ephesians chapter 1, verses 19 to 20. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in Him. Diba? Kaya pulang-pula yan. The incredible greatness of God's power for us who believe. Paniwalaan mo lang na gumagana sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor of God's right hand in the heavenly realms. Sa Tagalog. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin sa mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan din yon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagpupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. O Brother Gandhi, hindi masukat na kapangyarihan. 2 taon lang sa Afghanistan. Amen? Diba? Ang sarap. Baka magustuhan mo pa doon, hindi mo alam. Dahil kasama mo si Lord. Kasi ako, pag-uutusan ng Lord na kung pumunta, mag-mission. Pag nag-retire na ako, pupunta ako. Amen. Sa buhay at kamatayan, dapat naglilingkod tayo sa Diyos. Sasabihin nyo, madali lang sa iyo yun, Pastoral Remy. Sa inyo rin, madali. Hindi lang sa akin. Amen? Kasi iisang espiritu ang kumikilos sa atin. Iisang Diyos ang nag-uutos sa atin. At iisang Diyos yung kapangyarihang gumagana sa atin. Kaya dapat unlimited. Dadako na tayo. Muli, review. Living as Christ's representative. Maging mabuting kinatawan tayo ng Panginoon. Dapat unblemished. Dahil ang Panginoon walang kasalanan, ang Panginoon ay banal, dapat ang nagre-representa sa Kanya rin ay walang bahid dumis. Pangalawa, dahil wala kang unashamed, dahil wala kang dumis, wala kang dapat ikahiya. Haharap at haharap ka, gagawin mo yung pinagagawa ng Diyos na hindi ka nag-aatubili. At iyan, yung pangatlo, unafraid ka. Wala kang takot. Pag naalis yung takot, pag naalis yung hiya, maaalis din ang takot. At syempre, pag nawala yung pagiging pagkamahiyain at wala yung takot, hindi ka na mapipigilan. At yung panglima, nagiging unlimited na yung kaparaanan mo. Mas marami ka nang naaabot. Dati pa isa-isa lang, padala-dalawa lang. Ngayon, pag naimbitahan ka sa malaking pagtitipon, hindi ka na mahihiya na mag-share. Hindi ka mahihiya na tatayo para sa Panginoon. Katulad ni Sister May, baka mamaya inuutusan siya ng Lord mag-share doon sa mga kasumba niya. Diba? Doon sa mga pagtitipon na ganun, kinakatawa natin ang Panginoon. Amen?
Ano pa ba yung mga ina-attenan nyo? Halimbawa, may pinuntahan ka na mga gathering. Binigyan ka ng pagkakataong magsalita. Mag-share ka. Mag-message ka. Ipapasok mo kahit kapiraso yung patungkol sa salita ng Diyos. Kaya naman, maging unlimited tayo sa lahat. At dito na ako magtatapos, 2 Peter 2, 2 Peter chapter 1 verse 10. Ito ay hamon sa ating lahat. So dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Ayan, work hard to prove. Kaya sinasabi, yung pagiging Kristiyano, nakikita sa salita at sa gawa. Amen? Ang pagiging Kristiyano, nakikita sa salita at sa gawa. At iyan ay araw-araw sino man ang kaharap mo. Hindi ka Kristiyano pag nasa loob ka lang ng iglesia. Pag lumabas ka ay hindi na. Amen? Sa Tagalog, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. So, iyan yung trabaho ng kinatawan ng Panginoon. Lalong pagsisikapan, lalong patatatagin yung paglilingkod sa kanyang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah. 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 Ginugutom ko kayo para masulit yung catering. Kaya mag-e-extend tayo ng konti. Di ba? Masarap, mapapalakas tayo ng kumain, sulitin natin yung pa-catering ng Family Guevara. Amen? Kaya naman, tadako tayo sa tithes and offering.